Duda ang isang leader ng Senado kung makakaya pa ba ng mataas na kapulungan na magsagawa ng isang impeachment trial bago ang 2025 elections. Kung bakit? Yan ang alamin natin sa balitang ihatid ni Troy Gomez. Posibleng hindi nakakayanin ng Senado na magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bago ang halalan sa 2025. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alanganin itong isagawa batay sa legislative calendar ng Senado at Kamara de Representantes. Nakaschedule sa December 18 ang Christmas break ng dalawang kapulungan na magbabalik naman sa trabaho sa January 13. Ngunit muli na naman ito mag-break sa unang linggo ng Pebrero upang bigyan daan ang paghahanda ng mga kandidato sa nalalapit na halalan. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February 1st week of February. Hindi rin naniniwala si Senator Jinggoy na magsasagawa ng special session ang dalawang kapulungan sapagkat ang Pangulo ang nagpapatawag dito. Una na rin kasing nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara na huwag nang ituloy ang impeachment kay VP Sara. Kaugnay nito'y nilinaw naman ni Senator Jinggoy na susundin pa rin niya ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na iwasan na magbigay ng komento dahil ang Senado ang tatayong korte at ang mga senador ang gaganap na hukom sa impeachment trial. Pero kanya namang binigyan diin na tutol siya sa impeachment ng sinumang opisyal ng gobyerno dahil hindi ito nakabubuti sa bansa. Matatandaan na ang ama ni Senador Jinggoy na si dating Pangulong Joseph Estrada ay sumalang din sa impeachment trial bago bumaba sa pwesto. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Naman, kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na worsen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, tumanggap ng unmodified opinion ng Office of the Vice President mula sa Commission on Audit sa kanilang 2023 financial statements. Yan ay sa kabila ng mga ipinupukol na issue ng kooperasyon o korupsyon ng mga kongresista laban sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa report ng COA, ang mga financial statement ng OVP nila ay maayos na nagpapakita ng financial position ng nasabing tanggapan. Kabilang na rin dito ay ang financial performance ng OVP, Statement of Cash Flows, Statement of Changes in Net Assets or Equity, Statement of Comparison ng Budget at aktwal na mga halaga para sa taong nagtapos at kabilang ang buod na mahalagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang mga financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng financial. Ito nga pala ang inyong lingkod ay tinatawag na ngayong loyalistang DDS. Yun talaga buhay ko no? Minsan, ang tawag loyalista, bangag. Ang tawag naman ng iba ay DDS. Ang tawag ng iba ay balimbing. Ang tawag ng iba ay bayaran. Ayan, yan po ang inyong pinapanood sa pagkakataong ito. Alam niyo na eh. Anyway, ang ating pong title ngayon pong araw na to, sabi po natin, Impeachment versus VP Sara, malabo pa sa sabaw ng pusit. Tanong nyo, bakit? Dahil gigil na gigil po sila kay VP Sara Duterte. Sino pa po ang gigil na gigil kay VP Sara Duterte? Siyempre, yung pong mga left-leaning groups, busit na busit kay VP Sara. Bakit po? In fairness kay VP Sara, she has been very consistent sa kanya pong kampanya laban po sa mga makakaliwang grupo. Kaaway po niya NPA, kaaway po niya ang mga makakaliwang grupo. At doon sa punto na yon, ako din naman ay very consistent. No love lost tayo sa mga grupong makakaliwa.
Ang totoo, bagamat ating pong sinasang-ayunan na ang bawat isa ay magkaroon ng kalayaang mamahayag, subalit kung magkamisan ako pinasasaktan kapag ka po ang nire-recruit po nitong mga ito ay ang mga walang kamalay-malay na mga kabataan sa ating mga paaralan. So, on that particular aspect, sasabihin ko, ang Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si VP Sara, kapanalig po natin doon po sa pagpuksa ng recruitment ng mga kabataan natin para po mamundok, para po lumaban sa pamahalaan dahil ayaw natin na ang mga batang ito ay maging kalaban po ng pamahalaan. Kung meron man pong excited na mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara, aside from the civil society groups, of course, di ba, nagbigay na ng statement ito pong sina Franz Castro na sila po ay maghahain ng impeachment at in fact, binanatan pa nga nila si Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi nito na ang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, please do not file impeachment complaints. Nakikiusap, hindi nag-uutos. Nag-file po ang 16 na signatories po yata ito. Kinuha nilang spokesperson, si dating Justice Secretary, dating Senator Laila de Lima, at ang nag-endorso po ng impeachment complaint na ito ay walang dilit iba kundi si Akbayan Party List Representative Perry Sendanya. So, grupo po ni Risa Ontiveros to. So, alam nyo na. Ito pong impeachment complaint na inihain na ito ay karapatan pong isampa ng sino mang mamamayan basta meron po siyang batayan. At ito po ay gugulong kapag ang requirement po kailangan may at least one member of the House na mag-i-endorso nito. Before anything else, gusto ko lang palang ulitin yung kasi ito natatawa ako dun sa mga BBM vloggers nung kinonfirm ng Pangulong Bongbong Marcos that he really sent messages to the leaders of the House na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara. Di ba tinawag nila akong yung mga pro-BBM vloggers na ako daw ay fake news peddler, fake news king, etc. Nung kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na totoo ang ating pong impormasyong nakuha, na totoo na siya ay tutol sa impeachment, o nagsorry man lang ba tong mga pro-BBM vlogger sa atin? May nagsorry ba sa atin dyan? Hindi ba nila sinabing, naku, tama pala si Katunying, vindicated si Katunying? Wala. Walang nagsorry sa inyo. Bakit? Nahihiya kayong magsorry. Sapagkat totoo yung ating sinabi. Ang ginawa ninyo, dahil sa hiyang-hiya kayo na kung ano-ano sinabi nyo laban sa akin, ang ginawa ninyo, sinasabi nyo ngayon ay, bakit mo inilabas yung private communication? Bakit mo isinapubliko ang private communication? Yun na ang sinuutan nyo. Hindi nyo ba lang sinabing, uy, tama pala si Katunying. Sorry Katunying kung ano-ano sinabi namin sa iyo. Sorry tama ka pala, kami pala ang mali. Hindi nyo masabi yon. Bakit? Sapagkat ang gusto nyo, lagi kayong tama. Kahit mali na kayo, tama pa rin kayo. Hindi po ganun si Katunying. Maaaring minsan magkakalinya po tayo ng opinion, magkapareho tayo, pero hindi tayo magkakampi. Sapagkat ang aking paninindigan, doon tayo sa tama. Saan kayo nagsusuot ngayon? Saan kayo nagsusuot? Katunying, bakit mo inilabas yung private communication? Alam nyo ba kung bakit ko nakuha yon? At alam nyo ba kung bakit inilabas ko yon?
At alam nyo ba kung kanino galing yon? Huwag kayong sinasabi natin sa ibang BBM vloggers. Pagka mali kayo, sabihin nyo mali kayo. Hindi lang sa BBM vloggers, pati sa mga DDS. Pagka mali kayo, mali. Diba? Pag mali, mali. Hindi pwedeng mali na pangangatwiranan pa kung saan kayo nagsusuot ngayon. Katunying, mali yung ginawa mo, bakit mo nilabas yung private communication? Baka magulat kayo pagka lalaman nyo kung paano nakarating sa akin yun at kung bakit nailabas ko yun. Di po ba? Hindi ko na obligasyon sabihin sa inyo yun, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lalabas yun kung hindi ako humingi ng permiso para ilabas yun. O, ganun na lang kasimple. Hindi po ba, mga kababayan? Going back dito po sa bakit natin nasabi na malabo pa sa sabaw ng pusit. 8 araw na lang. 8 session days na lang po, mga kababayan. Break na ng Kongreso. Tingnan nga natin yung kalendaryo. Doon tayo sa facts, mga kababayan. Ayan, nakita nyo po ba yung kalendaryo, mga kababayan? Kailan po bakasyon nila? Ito, makikita nyo po. Sa number 10, may adjournment po. Adjournment December 21 hanggang January 12. So in other words, mula po ngayong nag-uusap tayo ngayon hanggang December 20, and dito po, practically 8 session days na lang po ang natitira. At alam po nyo, ang pinaka-importanting piece of legislation at this time of the year, ito po yung General Appropriations Bill. Ito po yung budget para sa susunod na taon. Ito po ang pinaka-importanting piece of legislation na kailangang atupagin po ng ating mga mambabata. So, nasa BICAM po ngayon yan, maaari pong bumalik na sa floor, Senate and House floor yan, pag natapos na po yung BICAM. Kagaya nga po nung binanggit ng Pangulo, please do not file impeachment complaint. That is the President effectively appealing to the House na wag ito unahin nyo, matatali kayo dito sa impeachment. Ngayon, sasabihin nyo, babalik naman yung sesyon Ito po yung pagbabalik ng sesyon. Tingnan nyo po yung number 11, ito po. Resumption of session, January 13, 2025 to February 7. Ilang session days lang po yan? Alam nyo po, ngayon nga, busy-busy na sa pangangampanya yung mga senador at mga congressman natin Kahit bawal pa naman sana ang mga kampanya. Pero yan po, umpisa po sa resumption of session na yan, magkukuha na rin sila. Mag-uumpisa na rin po yung tinatawag na election period. Magkakampanya na po yung mga yan. Pareho po yan ang House at Senate. Doon pa lang, sasabihin na namin sa inyo na Boma Labs talaga yan. Ang sinasabi po natin dito, mga kababayan, yung totoong pangyayari, yung realidad. Dahil ako po kahit papano, sa tagal ko na po nagko-cover ng session ng House at Senate, meron na po tayong naiintindihan dyan. Nasabing special session. Sino ba nagpapatawag ng special session? Higi nga. O sino? Taas ang kamay. Sino nagpapatawag ng special session? Presidente. Ba't magpapatawag ng special session ng presidente para sa impeachment? Ayaw nga niya ng impeachment. Di ba? Anyway, yung sinasabi natin yung pong realidad. So, malabo po yun. Doon pa lang.